Tila libu-libong karayom na gawa sa yelo ang tumutusok sa balat ko, sa gitna ng napakadilim na kagubatan. Habang paus nakakasiga, at dugwan na ang mga tuhod. Patuloy kong hinahanap ang 3 taong gulang kong anak. Sabi ng asawa ko, naklalaro lang. Daw sila natahu-tahuan. Pero ang totoo, iniwan niya ang anak namin dito. Para papistahan ng mababangis na hayop. Nang matamaan ng nanghihinang flashlight ko ang maliit at nanginginig niyang katawan na nangingitim na sa lamig. Biglang, lumabas mula sa dilim ang asawa ko yakap-yakap ang kabit niya. Ang tanging sinabi niya sa akin huwag ko raw siray ng karir niya. Pero may isang bagay siyang hindi alam. Akala niya, napangasawa niya lang ang isang kawawang, may bahay na walang kalaban-laban. Hindi niya alam na kagigising. Niya lang sa kaysa isang tagapagmanangang pinakamalupit at pinakamakapangyarihang sindikato sa buong mundo. At ngayon, paluluhurin ko siya at pagmamakawaan niya ang kamatayan sa masukal na kagubatan sa tanay. Rizal. Amoy na amoy sa hangin. Ang nabubulok na dahon at duguang putik. Mila. Mila. Wala na akong boses. Bawat siga. Parang pinupunit ang lalamunan ko. Sa bawat pagubo. Lasang kalawang na dugo ang nalalasahan ko. Ang malakas na bayo. Humahampas at nilulunot ang mga hikbi ko. Sa patay at tahimik na gubat na ito. Kahit alingaw-ngaw. Walang marine. 3 araw na akong naghahanap. Dito na parang bali, 3 araw ang nakalipas. Kinuha ni Veronica ang secretary ni Victor ang 3 taong gulang kong anak na si Mila. Ang palusot niya. Dadalhin daw niya sa Theme Park. Pagkalipas ng ilang oras, umuwing tarantang-taranta si Victor. Kuzot ang damit. Namumula ang mata. At umiyak na sinabing nawawala daw si Mila sa gubat sa Rizal. Wala sa sariling tumakbo ako papunta rito. Ang damit ko. Matagal nang naging basahan dahil samga matinik na sanga. Ang sapatos ko. Lubog na lubog sa putik. Bawat hakbang. May tumutunog na parang hayop na ngumunguya ang buto. Nagsimula nang mamatay ang ilaw ng flashlight ko. Mahina na ang baterya. Pero sa huling sinak ng ilaw na tumama, sa ilalim ng isang matandang puno. Parang naging yelo ang dugo sa ugat ko. Isang maliit at pink na sapatos. Balot ng itim na putik. Ang nakakalat sa bukana ng isang butas sa puno. Ito ang bagong sapatos ni Mila na suot niya nung umagang yon. Tumagbo, ako palapit na parang gbalif. Bumaksak ang mga tuhod ko sa matatalas na bato. Umakyat ang matinding sakit. Parang ginadurogi. Agamay na, buto ko. Pero wala akong pakialam. Kinamay ko at hinukay ang mga nabubulok na sanga at dahon sa harap ng butas. Mila. Nandito na si Mama. Mila. Sa pinakasulok ng butas, may isang napakaliit na bultong na kayuko. Nanginginig kong inabot ang kamay ko. At nang mahawakan ko siya, parang isang tipak ng yelo. Basang-basa si Mila. Nanigas ang maliit niyang katawan dahil sa matinding hypothermia, ang dati niyang mapupula at malalambot na pisngi. NG yon ay may nakakakilabot na kulay violet. Mariing nakapikit ang kanyang mga mata. At may patak ng maruming tubig sa mahahaba niyang pilik mata. Pero ang pinakadumurog sa puso ko ay ang kanyang makamay. Ang mamalili na kamay na gustong-gustong yumayakap sa liko. Ngayon ay puro sugat at dugo. Sa ilalim ng 10 kuko niya. Siksik ang itim na putik at magatatal na kahoy. Ang madulo ng daliri niya. Nakulay dugo. Kumpirmasyon ito kung paano siya. Sa sobrang
takot at desperasyon. Pilit kumapit sa putik para lang makalabas sa hukay na yon. Mila, gumising ka. Anak, tingnan mo si mama. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sa dibdib ko, sinubukan kong ibigay ang natitira kong init para buhayin ang malamig niyang katawan. Walang sagot. Tanging isang napakahina at putol-putol na pahinga. Parang sinulit na anumang oras ay mapapatid. Nahalos hindi mo na marinig dahil sa lakas negulan. Eksakto sa sandaling yon. Dalawang nakakabulag na ilaw ng sasakyan ang parang espadang humati sa ulan. Isang itim na maybah ang huminto sa gilid ng gubat. Bumukas ang pinto. At narinig ang tunog ng nagbubukas na payong. Isang pares ne, mamahalin at malinis na sapatos ang tumapak sa gilid ne putik. Si Victor. Nakasuot ng perpektong gray suit. Mataas ang noo at may halong pandidiri siyang nakatingin sa akin habang nakaupo ako sa putik. Yakap ang naghihingalo naming anak. At sa braso niya, nakakapit ng mahipit ang babaeng yun. Si Veronica, nakapatong sa balikat ni Veronica ang itim na koat ni Victor na amoy. Mamahaling sigarilyo. Perpekto ang makeup niya. At ni isang hiblangang buhok. Walang gulo, Vic. Malanding boses ni Veronica habang sumisiksik sa dibdib ni Victor. Umarteng takot. Natakot talaga ako. Ang dilim-dilim sa gubat na to. Sabi ko naman sa'yo. Naglaro lang kami ni Milang Hidean Sek. Sino bang mag-akalang napakatigas ng ulo niya at magtatago rito tapos ayaw nang lumabas? Naglalaro hide and seek. Ang magasalitang yon. Parang kidlat na tumama sa utak ko. Sa gitna ng napakalamig na bagyo. Iniwan niya ang isang 3 taong gulang na bata sa loob ngang gubat na puno ngahas at hayop. Sa madulas na bangin. Sa loob ngang 3 araw. Tapos tatawagin niyang hide and seek. Binaon ko ang tingin ko sa lalaking nakatayo sa ilalim ng payong. Ang asawa ko. Ang biological na ama ni Mila. Victor. Naririnig mo ba ang mga sinasabi niya? Nanginginig ang buong katawan ko. Ang boses ko. Parang multong galing sa impyerno. Mamamatay na si Mila, iniwan niya ang anak mo rito, tumawag kang pulis. Ipakulong mo ang babaeng yan. Kumunot ang noo ni Victor. Taining na niya, ang mukha kong puno ng putik. Mukhang baliw. At may dumaan na matinding pandidiri sa mga mata niya. Sa halip, nalapitan ang naghihingalo niyang anak. Mas hinigpitan pa niya ang yakap sa balikat ni Veronica. Ana, ititigil mo ba yung pagawa mo eksena? O hindi kasing laming ng ulan ang boses ni Victor? Sorry na si Nicha. Nahanap mo na yung bata. Ano pa bang gusto mo, kakahirip pa lang sa kanya? Sa kumpanya? Crucial ang evaluation niya ngayon. Anong pulis huwag mong sirain ang career niya? Huminga pa naman si Mila. Daling mo sa ospital. Huwag kang umaktong parang baliw at eskandalo sa rito. Pinapahiya mo ako. Huwag sirain ang career niya. Napayuko ako. Tinitigan ko ang anak ko sa mabraso ko. Nahalos hindi na humihinga. Bigla kong naramdaman kung gaano ito ang lalaking pinili ko. Ang lalaking pinakpalitan kong lahat. Tinago ko ang mag-aambisyon ko. Pumayag akong maging invisible na may bahay. Sa lungsod na to para lang pagsilbihan siya ng 3 taon para protektahan ang fragile niyang ego. Tinago ko ang totoong pagkatao ko. Sinuportahan ko siya mula sa pagiging simpleng trader hanggang sa maging top manager ng isang investment bank ngayon. Akala ko, nagpakasyal ako dahil sa pag-ibig. Yun pala. Nag-alaga ako ngang isang walang pusong ahas. Sa wakas,
Binasak ng sirena ng ambulansya ang gabi sa labas ni ICU. Nakakasilaw ang puting ilaw ng ospital. Ang malami at mabilis na beep-beep ng heart monitor ay tumatagos mula sa makapal na pintong kwarto. Bawat tunog ay parang sumusugat sa mga ugat ko. 2 beses na naglabas ang doktor ng critical condition notice. Dahil sa matinding impeksyon at acute pneumonia. Nagkaroon ng multiple organ failure. Si Mila, nakagaw, buhay siya sa loob. Nakasandal ako sa malami na pada. Tumutulo pa rin ang maruming tubig mula sa mga damit ko. Sa dulong hallway, may narinig akong mabibigat na yabag. Dumating si Victor kasama. Ang personal lawyer niya. Wala si Veronica. Malamang. Hinatid na siya ni Victor para magpahinga sa maluwag naming kondo sa Bigesi. Ang kondo na dati ay para sa aming 3. Kinuha ng abogado ang isang dokumento mula sa briefcase niya at inabot sa akin. Walang emosyon ang boses niya. Mrs. Velasco. Ito po ang waiver of claims. Ang settlement agreement tungkol sa aksidenteng pagkawala ng bata. Umaasa po si Sir Victor na pipirmahan niyo to para patunayan na walang legal na pananagutan si Miss Veronica sa nangyari. Tinitigan ko ang nakaprint na papel. Ang gemagaiting na letra ay parang nambubulag. Sa sobrang gilupit, settlement na pangiti ako ng paga. Dugwang mga labi ko'y nanginig. Ang anak ko. Nakahiga doon. Punong-puno ngang tubo. Hindi natin alam kung mabubuhay pa. Tapos hinihingi mo sa akin na makmakipagzettel sa pumatay sa kanya. Anna, huwag mong sagarin ang pasensya ko. Inis na hinila ni Victor ang necktie niya. Humagbang palapit. At binigyan akong nananakot na tingin. Kapag kumalat ito sa media, tayong lahat ang babaksak. Malapit na akong mapromote bilang partner sa kumpanya. Hindi ako pwedeng makaroon bad record ngayon. Si Veronica ang pinakakailangan kong assistant. Kasama siya sa core team ko. Hindi ko hahayang halawin mo siya. Paano kung mamatay muna ako bago ko to pirmahan? Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ngumisi ng malamig si Victor. Sa mata niya, nakita ko ang kayabangan ng isang taong akala mo'y hawak ang mundo. Tingin mo may choice ka, isa kang walang kwentang asawa. Walang trabaho. Walang koneksyon. Sa akin ka kumukuha ng pangkain at bahay. Paano mo ako lalabanan? Ate, akin na yung ingpet. Tinatamad na siyang makipag-usap sa akin. Padabo niyang hinawakan ang kaliwang kamay ko. Ang kaliwa kong kamay. Sugat-sugat na hanggang buto dahil sa pahukay kong bato kanina. Natuyo na ang dugo. Pero walang pakialam si Victor sa sakit na nararamdaman ko. Parang bakal na nakakapi ang kamay niya. Pilit idinidiin ang hinlalaki ko sa pulang ingpad. Victor, bitawan mo ko, hayop ka. Nakpupumihlas ako. Pero dahil 3 araw na akong walang tulog at kain. Wala akong laban sa lakas niya. Crack, isang nakakakilabot na tunog. Para pilitin akong sumunod. Walang avang binali. Ni Victor ang hintuturo at middle finger na kalibang kamay ko sa maling direksyon. Gumalapang ang sakit na tagos hanggang buto mula sa mga daliri ko papunta sa buong katawan ko. Nangitim ang paningin ko. At malamig na pawis ang agad bumalot sa likod ko. Hinila niya ang dugwang kamay ko na may mga baling daliri. At pilit idininang red thumb mark ko sa waiver of claims. Ayan. Nakita mo kung naging masunurin ka lang sana simula pa lang. Walang mangyayaring ganito. Pandiriring binitiwan ni Victor ang kamay ko. Kinuha niya ang wet wipe sa abogado at pinunasan ang mansa ng dugo sa kamay niya.
na parang isa akong nakakadiring basura. Ipapatransfer ko sa assistant ko yung pambayad sa ospital. Sa masusunod na araw, sasamahan ko si Nika sa negotiations para sa isang multimillion-dollar na project. Kaya huwag na huwag mo akong istorbohin para sa mga walang kwentang bagay na to. Pagkatapos sabihin yon, inabot niya ang duwang papel sa abogado. Tumalikod. At hindi man lang lumingon pabalik. Bago pumasok sa elevator, bumaksa ako sa malami na sahin ng ospital. Ang kaliwang kamay ko ay nakalaylay. Nalang. Hindi natural ang tabingi ng daliri ko. Parang tsunami ang alon ng sakit na pumapasok sa utak ko. Pero kumpara sa sakit ng pusong pinunit ng buhay. Wala lang ang pisikal. Napasakit na ito. Patuloy pa rin ang beep ng heart monitor sa loob ng ECU. Nakasandal sa pada. Dahan-dahan akong tumayo. At naglakad. Papunta sa banyo. Sa dulo ng hallway. Sa salamin. Nakita ko ang isang babaeng namumutla at mukhang kawawa. Nakadikit sa mukha ang magulong buhok. Bakante ang mga mata. Parang naglalakat na bangkay. Ito ba si Anna ang babaeng pumutol ng sarili niyang ngapakpak para sa pag-ibig? Na sa huli ay inapaapakan lang sa putik ng walang awa. Binuksan ko ang gripo. Hinugasan ng malamig na tubig ang dugo at putik sa kamay ko. At unti-unti rin nitong pinatay ang huling pata ang kahinaan sa puso ko gamit ang natitirang kanang kamay ko. Kinuha ko mula sa pinakasulok, enje punit-punit kong bag, ang isang bagay na nakabalot sa itim na waterproof plastic. Isa itong napakalumang satellite phone. Itim. Walang logo. 3 taon na ang nakalipas. Mula nang makawi, kami ng malalangang papa ko. Iniwan ko ang nakakasakal at makapangyarihang pamilya namin. Pinalitan ko ang pangalan ko. At nagpakasal kay Victor. Simula nun. Patay ng phone na to. Sumumpa ako noon na kahit anong hirap ang daanan ko sa labas. Kahit mamatay. Ako sa gutom. Sa kalsada. Hinding-hindi ko gagamitin ang pera ng pamilya namin. Ni isang kusing. Hindi ako kukuha. Naniwala ako na kaya kong makuha ang simpleng buhay pamilya gamit ang tiyaga at pagmamahal, pero nakamali ako. Maling-mali ako. Kapag pinagpipistahan ng mga demonyo ang laman mo, ang pagiging mabait mo, ginagawa ka lang nilang mas masarap na pagkain. Nabigo ako kay Mila. Ang ilusyon kong simpleng buhay at pagiging maawain ang naging dahilan kung bakit nakahiga ngayon ang anak ko sa malamig na ICU. Nang hinihmunit buwang loop. Idinin ng kanang kamay ko ang power button ng 10 segundo. Umilaw ang screen. Isang berdang ilaw ang tumama sa maputla kong muha. Isang number lang ang nakasabi sa phone na to. Pagadial. Wala panggisanga. Segundo. Mo'y sumagot na agad mula sa speaker. Narinig ko ang isang malalim na pahinga. Sa background. Sobrang tahimik. Ganon katahimik na parang maririnig mo ang tunog nga nakikot na gears at makinarya, sino to isang malalim. Mabigat. At makapangyarihang boses ng isang matanda. Boses pa lang. Nakakapanindik balahibo na. Hindi niya kailangang sumigaw para katakutan. Ito ang boses ng nagisang hari ng underground world. Ang may hawak ng halos kalahati ng global shipping at heavy industries sa mundo. Si Don Miguel Valderrama, Papa. Sagot ko. Pause ang boses ko. Pero may kasamang malami na put. Suko na ako. Sa kabilang linya. Bumalot ang nakakabinging katahimikan sa loob ng 3 segundo. Pagkatapos. Narinig ko ang malakas na pagampas ng isang tungkot sa sahig.
At ang sabay-sabay na tunog ngang napakaraming tao na lumuluhod sa background. Sino ang may gawa nito? Wala na ang kalmadong boses ni Don Miguel, parang bulkan na sasabo. Nagpipigil ngalit na kayang wasakin ang mundo. Kilalang-kilala niya ako. Kung hindi, ako nasadlak sa pinaka-impyernong sitwasyon. Hinding-hindi sasabihin ng matigas ang ulong anak niya ang salitang, "Suko nako. Tulungan mo akong maglinis ng ilang basura." Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang mga mata ko ay unti-unting nagiging malamig at uhaw sa dugo. Bawat salita, mariin kong binanggit, linisin, walang ititira. Sa kabilang linya, huminga ng malalim si Don Miguel. At ang susunod na sinabi niya, parang lindol na yayanik sa buong sindikato hanggang dito sa Pilipinas. Anna, anak. Sa lubi, eniga, 3 minuto. Mag-init ang buong Maynila para sa iyo. Ibinaba ko ang telepono. Pumikit ako at huminga ng malalim. Pagjilat ko, ang duwag na may bahay na si Ana Velasco ay tuluyan nang namatay sa maulan na gabing ito. Ang pumalit sa kanya ay ang kaisa-isang tagapagmanangang Imperyong Valderrama. Ang babaeng kinatatakutan ngang kahit sinong mafia boss marinig lang ang pangalan niya, si Ana Valderrama. Tumalikod ako at lumabas ng banyo. Kumikirot pa rin ang mga baling buto sa kaliwang kamay ko. Pero wala na akong naramdamang kahit anong kahinaan. Lumapit ako sa salamin ng ECU at tiningnan si Mila. Mila, huwag kang matakot. Pupunta ngayon si Mama para durugin lahat ng mga halimaw na nanakit sa iyo. Isa-isa. Sa labas ng bintana sa dulon hallway. Patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. Pero alam ko, sa mga madilim na sulok ng lungsod na ito, isang higanteng itim na lambat ang mabilis nang gumagalaw. Kaya nitong takpan ang langit. Dahil lang sa isang tawag ko, akala ni Victor, hawak niya ang isang walang laban at mahina at malambot na babae. Akala niya kaya niyang gamitin ang posisyon niya sa trabaho at ang pinirmahan kong papel para pagtakpan ang lahat ng krimen niya. Malapit na niyang malaman ang tinatawag niyang langit ay sahih lang na tinutungtungan ko. Sa pahihiganti ko, walang negosasyon. Tanging pambubura lang sa mundo. Maputla pa rin ang puting ilaw ng ospital. Ang hangin sa labas ng ICU ay tila tumigas na parang yelo. Babe? 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 Tanging ang tunog lang ng heart monitor ang naririnig? Kosa nga oras na yon. Binalot ng nurse ang kaliwang kamay kong benda at spleen. Pero ang kirot, malinaw na malinaw pa rin. Parang alarm clock na paulit-ulit nagpapaalala sa akin kung anong klaseng demonyo ang nagtatago sa likod ng mamong muka ni Victor. Eksakto, namang nakmadaling lumapit ang mga sapatos na tumutunog sa sahig. Isang mataba at hinihingal na vice director ng ospital ang naglalakad palapit sa akin. Kasama ang 5 security guards. Halata sa mukha niya ang inis at pandidiri. Iko ba si Ana Velasco? Tiningnan ako, vice director mula ulo hanggang pa. Pakakita sa marumi at kawawa kong itsura. Lalong nandiri ang mukha niya. Ay pack up mo na yung magamit mo at ilipat na yung anak mo sa regular ward. Kulang na tayo sa beds sa ICU. May parating na napaka-importanteng VIP patient ngayon. Nakasandal ako sa pader at malamig siyang tinitigan. May matinding infection at organ failure ang anak ko. Hindi pa siya ligtas. Ang paglipat sa kanya sa ward ngayon ay parang pagpatay na rin sa kanya. Huwag ka nang gumawang gulo rito, umiling na sumagot ang vice director. Hininaan ang boses pero sapat para marinig ko. Kakatawag lang ni Sir Victor kanina. Sabi niya,
Babayaran lang niya ang bilngang. Batang yan hanggang ngayong gabi. Sira na ro ang pamilya niyo. Sayo maiwan ang bata. Kaya ikaw na. Bahala sa susunod na gastos, wala ka palang pambayad. Bakit ka? Nag-uko pa. Ne espasyo. Sa ICU. Umalis na kayo rito. Huwag mo nang hintayin, kalat ka rin pa namin kayo. Ganoon pala. Hindi lang ako pinilit ni Victor na pumirma sa waiver. Kundi para masipsip kay Veronica at tuluyan kaming itapon na parang basura. Nagdesisyon siyang ipatanggal ang suporta ng anak niya sa ospital. Akala niya, kung puputulin niya ang pera ko, luluhod ako at magmamakaawa sa kanya. Tiningnan ko ang masebong muka ng vice director at bigla akong tumawa. Isang tawa na nakakapanindig balahibo at punong-puno ng trahedya. Anong tinatawa-tawa mo diyan, sira na ba ulo mo? Kinilabutan ang vice director at kinawayan ang mga gwardiya. Anong tinutungangan niyo diyan? Tanggalin niyo yung makina sa loop at ilabas niyo sila. Akmang hahabang ang nga gwardiya nang biglang tumunog ang elevator. Ding! Sumunod doon. Narinig ang mabibigat at sabay-sabay na yabag. Parang tambol ng militar. Dosa-dosa ng pares ng combat boots ang sabay-sabay na tumapa sa marmol na sahig ng ospital. Umalinggaw ang tunog nila sa buwang palapag. Ang temperatura sa buwang hallway ay tila bumagsak sa zero. Dosa-dosa ng malalaking lalaki. Nakasuot ng purong itim na suit at earpiece. Ang parang itim na along lumabas mula sa mga elevator. Hinarangan nila ang buong ICU hallway. Ganon kasikip na kahit daga hindi makadaan. Walang emosyon ang mga mukha nila. Malamig ang mamata na parang nakatingin lang sa bangkay. Amoy dugo ang aura nila. Tila ba galing sa pagpatay. Nanigas ang vice director at ang mga guwardiya. Tumulo ang malamig na pawis sa likod nila at halos hindi sila makahinga. Nanginig ang mga tuhod nila. Nahati sa gitna ang lalaking nakaitim. Isang matandang lalaking puti na ang buhok. Nakasuot ng perpektong tailored suit. Ang dahan-dahang naglakad palapit. Siya si Tito Baste. Ang butler, na 30 taon nang nagsisilbi kay Don Miguel Valderrama. Ang hawak niya, ang buong intelligence at assassination network ng sindikato. Lumapit si Baste sa akin. Tiningnan niya ang basang buhok ko. Ang pamamaga ni kaliwang kamay ko na nakasabit sa sipilint. Sa maulap niyang mata, sumiklap ang matinding put at pagnanasang pumatay. Pero nakpigil siya. Sa halip, dahan-dahan at buong galang siyang lumuhod sa maruming sahingang ospital at yumuko ng malalim, "Senyorita, patawad po kung nahuli ang lumang lingkod ninyo. Pinahirapan namin kayo." Kasabayng paggalaw ni Baste. Ang dosa-dosa ng lalaking, nakaitim na parang nga, Diyos ngang kamatayan ay sabay-sabay na sumiga ng nakakabingi. "Senyorita," umalingaw-ngaw ang boses nila sa buong gusali. Kahit ang ilaw sa kisame ay kumurap dahil sa vibration. Bumigay ang tuhod ng vice director at tuluyang bumagsak sa sahig. Putlang-putla siya. Bumubuka-buka ang bibig niya, parang isdang inalis sa tubig, pero walang boses na lumalabas. Tinitigan niya ako na may matinding takot, ang kawawang may bahay na minamaliit niya lang kanina. At ngayon, ang ginagalang ngang mahalimaw na taong ito ay nasa harapan niya. Hindi ko pinansin ang nakadapa sa sahig. Tumingin lang ako kay Baste. "Anong status?" Tumayo si Baste. Bahagyang yumuko. Kalmado ang boses pero bakas ang absolutong kontrol. Nagbaba nanuto si Don Miguel. 12 sa pinakamagagaling na pediatric specialists sa buong mundo ay nakasakay na sa 3 private medical jets mula
Switzerland at Germany. Darating sila sa Maynila sa ngang oras. Bukod pa roon, 5 minuto ang nakalipas. Binili na, NG, Valderrama Corporation ng buong ospital na ito. Tapos na ang mga papeles. Lumingon siya tiningnan mula sa itaas ang vice director na paralisado sa saig. Ang boses ni Basta ay parang lasong patalim. Tungkol sa basurang ito. Ang ebidensya ng pagtanggap niya ng 10 million pesos na suhol mula kay Victor Velasco para palsipikahin ang medical records. Naipadala na sa nararapat na autoridad. Bubunuin niya ang natitirang bahagi ng buhay niya sa pinakamadilim at walang sikat ngang araw na underground prison ng pamilya. 2 lalaking nakaitim ang humabang palapit. Tinakpan ang bibig ng vice director at parang asong kinaladkat siya papunta sa fire exit. Naiwan ang amoy ng ihi sa hangin sa sobrang takot. Napahina siya sa pantalon. Bantayan niyo ang kwarto ni Mila. Kahit langaw walang makakapasok. Malamig kong utos. Habang tumitingin sa orasan sa pader. 6:00 PM. Ang banquet party para sa pirmahan ng kontrata ni Victor para sa multimillion project ay siguradong nagsisimula na. Tumalikod ako at naglakad papunta sa elevator. Basta. Ihanda mo ang damit ko. Gusto kong makita ang matagumpay kong ex-husband. Top floor ng pinakamarangyang hotel sa BGC. Ang ginintuang ilaw ng mga crystal chandelier ay nagliliwanag sa buong grand ballroom. Sa imig niyang violin. Amoy na amoy ang mamahaling champagne at pabango. Ito na ang ruro ng buhay ni Victor. Bilang pinakabatang future partner sa industriya. Ngayong gabi siya, pipirma ng 5 billion peso kontrak kasama ang pinakamalaking financial syndicate ang Imperial Capital. Nakasuot si Victor ng dark gray suit mula pa sa Italy. Perpekto ang buhok. Sa pulso niya. Kumikinang ang Patek Philippe na nakakahalaga ng 11 million pesos. Hawak ang vineglass. Puno ngang kumpiyansang nakikipag-usap siya sa mga bisita. May pekeng ngiti na parang hawak na niya ang mundo. Si Veronica, na parang proud na paboreal, ay nakasuot kang pulang evening gown. Sa lik, niya ay kumikinang. Ang Bifalgari diamond necklace na binili pa ni Victor kahapon. Nakakapit siya sa braso ni Victor habang tumatanggap ng mga papuri. Umaartang parang siya na ang reyna. Victor, napakagaling mo talaga. At you. Nakuha mo ang imperial capital. Limitless ang future mo narinig ko. Ito pala, si Miss Veronica. Ang napakagaling mong assistant. Bagay na bagay kayo. Nakanghiting naktas ng baso si Victor. Naku. Salamat sa tiwala ni Director C. Tungkol naman sa asawa ko. Wala nang ang silbi sa bahay. Nanggugulo pa. Ang sukses ko talaga. Malaking pasasalamat kay Veronica. Ginamit pa niya ang salitang asawa sa nakakadiring paraan. Pilit dinedenay ang existence ko sa harap ng lahat sa gitnang kwarto. Nakaupo sa VIP table. Ang head ng Asian Division ng Imperial Capital. Si Director C. Huminga ng malalim si Victor. Ibinigay ang perpektong ngiti. At mabilis na lumapit kay Director C kasama si Veronica. Director Sai, oras na po para pumirma. Handang-handa na po ang media. Ang pirma ninyo ang yayanik sa financial world. Inabot ni Victor gamit ang 2 kamay ang gintong pakapen. Nanginginig ang boses niya sa tuwa. Tinatamad na kinuha ni Direktor siyang pen. Pero bago pa niya matanggal ang takip. Biglang nag-vibrate ng malakas ang personal cellphone niya sa ibabaw ng lamesa. Ang ringtone na
Ito ang pinakamataas na emergency line. Direktang tawag. Mula sa tunay na, may-aring Imperial Capital, ang pamilya na mga underground lords. Nabitawan ni Director C ang pen. Tumayo siya. Walang pakialam kung anong isipin ng iba. At gumalang na sinagot ang tawag. Yes. Boss. Opo. Nandito po ako sa hotel. Ano namutla? Agad ang mukha ni Director C. Parang naging abo. Tiningnan niya si Victor na parang nakakita ng demonyo. Punong-puno ngang matinding takot at galit ang mga mata niya. Opo. Opo. Naiintindihan ko. Putulin? Lahat nega koneksyon agad. Opo. Bumaba ang linya. Dahil hindi gets ni Victor ang nangyayari. Nakangiti pa rin itong lumapit. Director C. Anong problema? May bagong instructions ba ang HQ? Okay lang po. Kahit anong kondisyon. Papaya kami. Isang malutong at napakalakas na sampal ang bumasak sa katahimikan ng buong ballroom. Sa sobrang lakas ng sampal, umikot si Victor at bumaksak sa sahig. Pumutok ang labi niya at tumalsik ang dugo. Ang gintong salamin niya ay tumilapon at nabasag. Natahimik ang lahat. Huminto ang paktuktok na violin. Napatili si Veronica at napatakip bibig. Direktor si anong ginagawa ninyo, sigaw ni Veronica. Partner niyo po si Victor, partner ni hindi nga siya. Abo sa kalingkingan ko. Napaatras si Director si parang nandidiri. Sabay turo kay Victor. Nanginginig ang boses niya sa takot. Victor, sinong demonyo bang kinalaban mo, anong klaseng makapangyarihang tao ang kinalaban mo dahil sayo? Nagbabangang utos ang headquarters na i-boycott ka at burahin lahat ng koneksyon namin sayo. Alam mo bang muntik mo na kaming mapatay lahat? Nakahawa sa namamagang pisngi si Victor. Umalinggaw-ngaw ang pandinig niya. Shock na shock siya. Director Sai. Nagbibiro ba kayo? Sino bang nakabangga ko? Tahimik lang naman ako. Ang tanging tinanggal ko lang ay ang pabigat kong asawa at ang panggulo kong anak. Paanong nangyari? Si Ana Velasco. Isa lang siyang palamunin. Bago pa makabawi si Victor, tumunog ang phone sa bulsa niya. Parang tawag ng kamatayan. Nanginginig niya itong sinagot. At narinig niya ang sigaw ng Global President ng bangkong pinagtatrabahuhan niya. Victor, hayop ka, anong ginawa mo sa loob? 3 minuto. 7 multinational clients natin ang umatras at kinuha lahat ng pera nila. Bumaksak ang shares ng kumpanya natin, bumoto ang board para tanggalin ka lahat ng ebidensya ng korupsyon mo at pamimiki ng reports. Naibigay na sa NBE tapos ka na mabulok ka sa kulungan. Tut. Nabitawan ni Victor ang phone. Bumaksak ito sa carpet. Tuluyang nang hinaangga tuhod niya at napaluhod siya sa sahig. Ilang minuto lang ang nakalipas. Siya ang bida na nasa itaas. Ngayon, ang yabang niya, ang karir niya, ang pera niya. Nabura lahat parang alikabok dahil sa isang hindi nakikitang kamay. Hindi. Imposible to. Imposible to. Sabunot ni Victor sa sarili. Namumula ang mata niya. Glitch lang sa system yan, Director Sai. Pakinggan niyo ako. Hindi siya pinansin ni Director C. Pinunit nito ang kontrata. Sa harap niya at ibinato sa pagmumukha niya. Kunin mo yan at pumunta ka sa impyerno. Tumalikot si Director Sai at nag-walk out kasama ang team niya. Ang mabisitang kanina, langay panay ang papuri sa kanya. Ngayon ay lumalayo. Parang may nakakahawang sakit siya.
Tinuturo-turo siya at pinagtatawanan. Si Veronica naman, imbes na tulungan ang bumaksak na si Victor, hindi lumapit. Bakas sa mukha niya ang malamig na kalkulasyon. Inayos niya ang damit niya. Nagbabalak na tumakas at humanap ng ibang mayamang lalaki sa party na yon. At saan naman pupunta si Miss Veronica? Biglang umalingaw-ngaw ang isang malamig at nakakakilabot na boses lalaki mula sa speakers ng ballroom. Nanigas si Veronica. Kasabay nito, biglang bumukas ang higanteng LED screen sa harap ng hall. Pinalitan ang corporate video. Isang high-definition dashcam video ang nagplay. Sa video, malakas ang ulan. Sa isang maputi na kalsada sa Rizal, ang mukha ni Veronica, galit na galit at walang makeup, ay nasa gitna ng screen. Pilit niyang hinihila palabas ng kotse ang umiyak at nilalagnat na si Mila na hinahanap ang mama niya. Ang maliliit na kamay ni Mila ay nakakapit sa pinto. Pero walang awang hinampas yon ni Veronica gamit ang takong ng sapatos niya. Tumigil ka sa kaya yung nanay mo? Walang kwenta. Hindi ako kaya, ikaw rin. Pabigat pumunta ka sa gubat at magpakain sa ahas. Ang masasamang salita ni Veronica sa video ay umalingaw-nyaw sa buong ballroom. Sa huling bahagi ng video, itinulak niya ng malakas si Mila pababa sa madulas na bangin. Tapos mumisi. Pinakpagan ang kamay. Sumakay sa kotse. At umalis, nakagulo sa ballroom. Ang mamayamang ginang na kanina'y disente ay nandidiri at nanginginig sa galit. Kahit ang mawalang awang negosyante ay nasusuka sa ginawa niya sa 3 taong gulang na bata. Diyos ko! Halimaw ang babaeng, yan ito ba yung assistant na pinakmamalaki niya kanina videohan niyo? Ay post sa internet. Dapat mamatay ang nga demonyong ganyan. Namutla si Veronica. Umatras siya habang pilit na tinatakpan ang mukha niya sa mga cellphones na nakatutok sa kanya. Hindi. Edited, yang fake, yang Vic. Ipaliwanag mo sa kanila. Hinawakan niya ang jacket ni Victor. Pero itinulak siya ni Victor ng malakas. Wala na sa sarili si Victor. Tiningnan niya si Veronica na parang halimaw. Kahit gaano siya kasama. Hindi niya akuin ang ganitong klaseng krimen na makakasira sa buhay niya. Pero hindi pa tapos ang video. Pagkatapos na video, sunod-sunod, na lumabas ang mga screenshots ng chat ni Veronica at mga bank transfers. Ebidensya ito na sa loob ng 3 taon. Natulog siya sa 5 magkakaibang kasal na negosyante. Ibinenta ang sarili kapalit ng pera, pegs, at alahas, mayoras, lugar, at pangalan ng lalaki, bawat screenshot, napasiga ang ilang mga mayayamang asawa sa audience. Hayop kang babae ka kaya pala napunta sa iyo yung limited Hermes bag na binili ng asawa ko last month. Isang babaeng nakabalot, sa furang sumugot at hinampas si Veronica sa mukha gamit ang designer bag niya. Sunod-sunod na sumugot ang iba pang asawa. Pinaksasampal, pinaksabunutan, at kinalmot nila si Veronica. Napatili siya ng malakas. Ang pulang gown niya, napunit at naging basahan. Ang diamond necklace niya, puwersahang hinablot at nagkalat sa sahig. Guard, ilabas niyo ang nga basurang yan, dinudumihan nila ang carpet natin, sigaw ngang hotel manager. Pumasok ang magwardiya. Parang nga patay na baboy. Kinaladkat. Nila palabas ang bugbog sarado at alos nakahubad. Na si Veronica. Kasama si Victor na tulala at bumubulong sa sarili. Sa buong lobby ng hotel, sa labas, patuloy ang malakas na ulan. Bam! Itinapon silang dalawa sa kalsada.
Isang sports car ang dumaan. At natalsikan ng maruming tubig mula sa kanal ang mukha ni Victor. Ilang oras lang ang nakalipas. Nasa may siya at pinagtatawanan akong nakadapa sa putik. Ngayon, para siyang asong gala sa gilid ng basurang kalsada. Hindi niya maintindihan bakit gumuho ang mundo niya sa isang gabi. Pumasok sa isip niya si Ana Velasco, impossible nagbibilang pangang barya sa palengke yon binali ko ang daliri niya. Wala siyang laban. Paano siya makakaroon ng ganitong kapangyarihan? Baka kalaban ko sa negosyo ang may gawa nito. Inisip niyang may pag-asa pa siya. May tsondo pa siya sa BGC. May ilang milyon pa siyang ipon. Makakabawi pa siya. Tumayo si Victor. Nagtatagbo, papunta siya taxi. At tuluyang iniwan si Veronica na umiyak at nagmamakaawang isama siya, pakaraan ngang kalahating oras. Hinihingal na binuksan ni Victor ang pinto ngang tsondo nila sa BGC. Pero madilim ang sinalubong sa kanya. Wala na ang lahat ng gamit ni Ana at Mila. Kahit sinelas at baso. Malinis na nawala sa loob lang ilang oras. Parang hindi sila tumira doon sa ibabaw ng coffee table. May isang divorce agreement na may tammarko at mga susi. Binasa niya ito. Simpleng-simple ang kondisyon, aalis si Ana na walang dala. Isusuko ang tsondo at lahat ng ipon. At hihingin lang ang full custody ng anak. Pagkakita nito, balif na tumawa si Victor. Tanga. Napakatanga talaga niya. Tawa siya ng tawa hanggang mapaluha. Kahit itinapon ko na siya sa kalsada. Kahit mamamatay na ang anak niya. Nagmamalaki pa rin siyang alis na walang dala gamit ang kondo nato. Utang ako bukas sa bangko. Babangon ako, pero sa hilid mata niya. May nakita siyang isa pang papel sa ilalim ng divorce agreement. Isa itong sunog na business plan. Binasa niya sa ilalim ngang ilaw mula sa bintana. Isang tingin lang. Umapoy ang kasakiman sa mata niya. Isa itong top secret investment project para sa isang gamot na tinatawag na Dovgen. Nakasulat doon ang napakalaking profit margin at government backing. Sa dulo niya pahina. Nakita niya ang pirma ko at ang record ng fund transfer. Bumilis ang pahinga ni Victor. Bilang financier. Alam niyang jackpot ito, insider information na magpapayaman sa kanya sa isang gabi. Ana. Hayop ka. Nanginginig si Victor sa tuwa. 3 taon kang nakpanggap na kawawa. Tapos may hawak ka palang ganito kalaking project. Gusto mo kunin ang pera at tumakas manigas ka. Plano niyang isangla ang kondo sa mga loan sharks para ipasok sa project. Sa sobrang kasakiman niya, hindi man lang niya inisip kung paano nakaroon ng ganitong top secret file ang asawa niyang walang trabaho. Hindi niya alam. Ito ang tiket na ginawa ko para ipadala siya sa impyerno, kinaumagahan. Sa pinaka-exclusive na private club, sa Maynila. Ang Vanguard, nakasuot ako ng black velvet dress, na ginawa pa ng mga Italian masters. Nakasandal ako sa leather sofa habang nakatingin sa labas ng glass window. Ang mga balikong daliri ay inayos ng mga pinakamagaling na sorjong kagabi. At ngayon, nakasuot akong itim na silk gloves. Sa labas, kita ko ang buong BGC skyline. At sa ilalim, parang mga langgam ang lahat. Nakatayo si Basta sa likuran ko. Inaabutan akong kape. Senyorita, kinagat na ngang isda ang pine. Kalmado ang poses niya. Sinangla ni Victor ang kondo niya sa underground bank ni Boss Carding para makakuha ng 100 million pesos cash. Pinasok niya lahat yon sa Dovgen project natin. Akala niya, magiging bilyonaryo na siya.
Humihop akong kape. Gaano katagal bago maubos ang pera niya sa larong ito? Wala pang 24 oras. Sagot ni Baste. Bukas. Pag-open ng market. Sa loob ng 3 minuto ay pababaksakin natin ang stocks nila. Masusuno lahat ng pera niya. Nakastenpo na rin ang sindikato ni Karing. Pag hindi siya nakabayad, magiging 30%. Ang interes kada oras, mahaling, ibinaba ko ang kape ko at inikot-ikot ang black yode bracelet ko. Ang pinakamasayang bahagi ng pusa at daga ay kapag akalang daga nakahanap na siyang labasan. Yun pala. Pumasok lang siya sa bibig ng pusa. Naalala ko ang maputlang mukha ni Mila sa Ichiu. Namlamig ang tingin ko. Ang tanggalin ang yaman niya. Unang hakbang pa lang. Ipapakita ko sa kanya ang pag-asa. Tapos tudurugin ko ito sa sarili kung magakamay. Baste. Bulong ko. Ailik mo kay Veronica ang kalagayan ngayon ni Victor. Kapag parehong desperado, ang panunod sa dalawang asong nakakagatan ay magandang palabas. Masusunod po. Senyorita, alas 10 na umaga. Bumukas ang holographic screen sa harap ko. Binabantayan ko ang stock market. Pagring ng bell para sa opening ng market. Ang pulang linya ng Dovgen stock na inaasahan ng marami na tataas ay biglang bumaksak na parang hiniwang karit ng kamatayan. Minus 90%. Sa lubienige 3 minuto. Naging basurang papel ang lahat. Kahit sa screen. Halos marinig ko ang iyak ng masumugal. Dito sa buong Pilipinas, Senyorita, sabi ni Baste, hawa ang tablet niya. Sunog na lahat ng accounts ni Victor. Ang 100 million at 50 million margins niya. Nahingabo sa loob ng 180 seconds. May utang siyang 150 million pesos kay Boss Carding. At umandar na ang interest. Ngumisi ako ng malamig. Sa sandaling iyon. Sa isang bulok at murang motel sa Cubao. Mahigpit na nakakapit si Victor sa screen ng laptop niya. Halos lumabas ang mga mata niya. Sabunot-sabunot niya ang buhok niya habang sumisigaw parang hayop. Hindi. Imposible. May basbas NG. Gobyerno to. Paano bumagsak? Sinampal niya ang sarili niya. Baka sakaling nananaginip lang siya. Pero ang zero balance sa account niya ay parang kalawangin na kutsilyong unti-unting humihiwa sa utak niya. Biglang nag-vibrate ang phone niya. Boss Carding, nangingini niya itong sinagot. Arua. Victor, magaling ka talaga. Boses ang isang uhaw sa dugong kriminal ang narinig niya. May kasamang tunog. Nege pinapatalim na kutsilyo. Sa 3 minuto. Naubos mo yung 100 million. Kasama interest. 150 million na utang mo. Binibigyan kita ng 2 oras. Kung wala kang pera. Kakatayin kita at ibebenta ko sa black market ang mga laman loob mo. Huwag kang tatakas. Hawak ko pati imburnal ng Maynila. Tot? Bumaksak ang huling depensa ni Victor sa utak niya. Ahahaha, ibinato niya ang laptop sa pader. Nabasag dito. Saan siya kukuhang pera? Wala nang papansin sa kanya. Habang nababaliw na siya. Biglang may malakas na kalabog. Binazagan pinto. Nakatayo si Veronica. Hinihingal. Mas malala ang itsura niya. Ang red gown niya ay punit-punit. Puno ngang pasa ang mukha. Wala ng sapatos. Pagkatapos bugbugin ng mga mayayamang misis at itapon. Naharas. Pasiyang natambay sa eskinita. Hinabol niya si Victor sa huling lungga nito. Gumapang si Veronica at yumiyak na yumakap sa binti ni Victor.
Iligtas mo ko, maraming naghahanap sa akin sa labas. Gusto nila kong patayin? Di ba may pera ka na ilabas mo ko rito? Tiningnan siya ni Victor. Ang babaeng dati ay akala niya'y diyosa. Ngayon ay mas nakakadiri pa sa demonyo. Kung hindi dahil sa kanya, hindi siya masisira. Lumayas ka, sinipa ni Victor si Veronica sa dibdib. Tumalsik si Veronica. Tumama ang ulo sa kabinet at dumugo. Victor, baliw ka na ba? Ibinigay ko sa iyo lahat. Asan na yung tsondo ko? Asan na yung pera? Para hahaha, namumula ang mata ni Victor. Naging asong ulol na siya. Sumugot siya. Sinakal si Veronica at isinubsob sa say. Wala na akong pera, ubos na may utang pa akong 150 milyon dahil sayo papatayin kita. Kinalmot ni Veronica ang braso ni Victor hanggang dumugo sa maliit na kwartong yon. Nakpatayan sila parang mga aso. Pinapanood ko sila sa live video. Wala akong naramdamang kahit anong awa. Baste. Utos ko. Pababa na ang tauhan ni Boss Carding. Ipamigay niyo si Veronica sa kanila. Ipadala siya sa pinakamurang brothel sa Southeast Asia. Huwag niyo siyang papatayin. Ipatortur niyo buhay niya. Para kay Victor, magiwan kayongan para makatakas siya. Masusunod. Senyorita, tumatakbo si Victor sa ilalim ng ulan. Wala siyang pupuntahan. Pera na lang ang nasa isip niya. Bigla siyang huminto. Si Ana, tama may? Sekretong yaman si Ana. At saka hawak niya yung bata. Kung kikidnapin ko ang bata, siguradong ibibigay ngang duwak na yon ang pera niya dahil sa desperasyon. Nawalan na siyang logic. Akala niya kaya pa rin niya akong takutin at saktan tulad ng dati. Kinuha niya ang divorce paper. Ang address, Ayala Alabang Village. Mansion 1. Hindi man lang niya inisip kung paanong ang asawa niyang pinalayas ng walang pera ay nakatira sa pinakamayamang subdivision sa bansa makalipas ang 2 oras. Basang-basa sa ulan si Victor na parang multo sa labas ng subdivision. Nakita niya ang higanteng bronze na gate. Bukas ng bahagya. Dahil sa kasakiman. Pumasok siya sa mahabang driveway. Lalo siyang kinilabutan. Hindi ito simpleng bahay. Parang kastilyo. At sa makabilang gilid ng daan, nakatayo ang dandang lalaking nakaitim. May hawa na itim na payong. Parang mga diyos ng kamatayan. Police ba to? Hindi. Walang uniform. Security guards. Walang security guard na ganyan nakamamatay ang tingin. Mr. Velasco. Bakit nagmamadali kang umalis? Biglang may naksalita sa likod niya. Isang malamig na boses. Lumingon si Victor. Isang malaking lalaking may paklat sa mata. Hawak ang isang baril na may silencer. Nadulas si Victor at umiyak na sumigaw. Sino kayo? Asawa ako ni Ana. Susunduin ko lang ang anak ko pag ginalaw niyo ko. Tatawa ako ng pulis kahit mamatay na? Ginagamit pa rin niya ang batas para iligtas sarili niya. Ngumisi si paklat. Itinaas ang combat boots niya at malakas na inapakan ang kanang binti ni Victor. Crack. Ah! Sigaw ni Victor. Binali ang binti niya. Namimilipit siya sa sahig habang tumutulo ang luha at uhok. Asawa ka mo, malamig na sabi ni paklat. Itinutok ang baril sa noo ni Victor. Hindi mo pa rin ba getsang? Walang kwentang asawa mo na tinatawag mo. Ay, ang senyorita naming lahat. Angkay sa isang tagapagmana ng Valderrama Empire. Valderrama Empire.
Pumutok sa utak ni Victor ang pangalang yon parang bomba. Sinong taga-finance ang hindi nakakaalam ng pangalan ng pinakamalaking sindikato sa Asya? Naging malinaw na sa kanya ang lahat. Kaya pala tinapon siya NH Imperial Capital. Kaya pala kinansela ang buhay niya. Akala niya, henyo siya. Yun pala. Pilit siyang nakikipaglaro, NG tagu-taguan sa mismong mayari, NG buong mundo. Hindi to. Nahi si Victor sa pantalon sa sobrang takot. Gusto ko siyang makita. Mahal na mahal ako ni Anna. Hindi niya ako papatayin, tumahimik ka. Nilagyan ni paklat ng basahan sa bibig si Victor. Kinalatkat parang aso at inihagis sa lubngang tranggang isang SUV. Sa isang inabandonang pabrika ngang semento sa Rizal. Nakatayo rito ang mahiganteng makina. Ngayon, nailawan itong ng daan-daang ilaw ng mga itim na SUV. Malakas ang buhos ng ulan. Sa gitna, nakaupo ako sa isang itim na leather na upuan. Suotang velvet dress sa titim na fur coat. Nakatayo sa tabi ko ang aking ama. Si Don Miguel Valderrama. Hawak niya ang tungkot niya. Ang mahamatay na hapoy sa kalit. Paligid namin. Mga armado at tahimik na tauhan. Bumuka siyang trunk. Inihagis nila sa paanan ko ang duguang katawan ni Victor. Tinanggal ang basahan sa bibig niya. Basa ang binti niya. Punit ang damit. Tumitinggala siya. At nang masanay ang mata niya sa ilaw, nakita niya ako at ang Don, Anna. Nanginginig ang boses niya. Wala nang natirang ilusyon. Dahan-dahan akong tumayo. Ang tunog heels ko sa semento ay dinak na dinak. Lumapit ako sa kanya. Ang kaliwang kamay ko na binali niya. Nakasuot ng silk glove. Victor. Malamig ang boses ko. Di ba sabi mo? Wala akong trabaho at koneksyon. Di ba sabi mo? Ikaw ang nasa itaas at ako, dapat ang nakaluhod hinawakan ko. Nang marahan ang pisngi niyang nanginginig sa takot. Buksan mo ang mga mata mo. Ang langit na pilit mong inaabot. Ay wala man lang karapatang, tuntungan ang sahig na inaapakan ko ngayon. Anna. Patawad na kamali, ako umiyak. Siyang inumpo ang sariling ulo sa sahig. Para sa bata tatay ako ni milagawin mo, kung alipin mo. Wag mo lang akong patayin. Wala kang karapatang, banggitin ang pangalan ng anak ko. Sumabok ang halit ko. Tinaas ko ang pako at bumaon. Ang matulis na takongang sapatos ko sa kaliwang kamay niya. Tripalo mura. Sigaw ni Victor. Tumaos ang takong ko sa kamay. Niya hanggang semento. Nung iniwan mo siya sa gubat ng 3 araw. Naisip mo ba na tatay ka ikinot ko ang takong ko? Narinig ang pakadurog, ang buto niya. Nung binali mo ang daliri ko para pumirma. Naisip mo ba na asawa mo ako hinugot ko ang takong ko? Lumapit ang papakong, si Don Miguel. Tinuktok ang tungkot. Sabay-sabay na naglabas ng patalim ang natauhan. Ang anak at apo ko. Kahit Diyos hindi pwedeng galawin. Sino ka para saktan sila, sabing Gandon. Itinaas niya ang kamay niya. Umingay ang mga makina. 12 higanteng cement mixers ang pumasok at pinalibutan si Victor. Sa gitna. Naglabas silang isang bakal na kahon. 2 metro ang taas. May isang butas lang sa itaas. Nanlaki ang mata ni Victor. Ang takot na mas malala pa sa kamatayan ay sumakal sa kanya. Huwag papatayin niyo ba ako, barilin niyo na lang. Ako sabi mo naglaro kayo ng tagutagwan, di ba malamig na sabi ni Don Miguel. Kung ganoon, huwag ka nang lumabas. Hinilangan 2 lalaki si Victor. Bitawan niyo ko illegal, tutulong binuhat. Nila si Victor at buong lakas, na inihagis sa loob ng bakal na kahon.
Bam! Dumilimang paninjin ni Victor. Duguan siya sa loop. An napakiusap. Ipakulong mo na lang ako papulubin mo ko. Wag mo lang akong patayin, kinalmot niya ang bakal. Nagdurugo na ang makuko niya. Bumalik ako sa upuan ko. Inabutan ako ni bastangang mainit na tsa. Kulungan, sagot ko. Nung ginamit mo ang batas para takutin ako. Naisip mo ba yon sa Pamilya Valderrama? Dugo ang kabayaran sa dugo. Tiningnan ko ang manatauhan. Isara niyo yan. Clack. Isinarado ang makapal na pintong bakal. Ang sigaw ni Victor sa loop ay biglang humina. Umingay ang makina. Ibinaling ang tubo ng cement mixer sa butas sa taas ng kahon. Bumuhos ang quick-drying cement. Ha! Mainit na susunok ang paa ko, Anna. Barilin mo na lang ako. Naririnig ko pa rin ang iyak niya. Ang semento ay tumataas na mula tuhod. Paiyak ng bawang. Pinipiga na ang laman loob niya. Si Veronica ang may kasalanan, siya ang nagiwan kay Mila, papatayin mo siya. Pakawalan mo ako, balif na siyang nagmamakaawa. Tumawa ako ng mapait. Ang pinakamalaking swerteng anak ko ay hindi na niya makikita pa ang mukha mo. Sasabihin ko sa kanyang namatay ang tatay niya 3 taon na ang nakalipas. Tumataas na ang semento. Hanggang dip-dip. Hindi na siya makahinga. Tulong. Hanggang sa tumaas ang semento sa lig niya. Sa bibig. At tuluyan nang napuno ang kahon ng semento at tinakpan ang butas. Wala nang tuno. Ang katawan niya. Ang buto niya. Ang puot niya. Inilibing ng buhay. Salop ngang bakal at semento. Magpakailanman. Walang sikat ng araw na makikita. Tiningnan ni Don Miguel ang kahon. Tabunan niyo yan. Siguraduhin niyong kahit damo, walang tutubo riyan. Masusunod. Boss, sigaw ng daandang tauhan. Samantala. Sa isang cargo ship, palabas NG, Manila Bay. Sa pinakamadilim at mabahong ilalim nege barko. Nakakadena si Veronica sa isang kalawanging poster. Bagbok sarado, siya at puro paso neke sigarilyo. Akala niya sa club lang siya ibebenta. Pero pakakita niya sa mga illegal miners at kriminal na nakapaligid sa kanya. Naintindihan niya ang impyerno. Huwag po. Kikitain ko ang pera niyo. Umiyok siya. Isang kriminal na may paklat ang tumawa at hinila ang buhok niya. Kikita, ibabenta ka namin sa mga minero sa bundok. Isang buong gabi. Kapalit lang ngang kalahating tinapay. Buhay ka pa rin bukas. Pero titiyakin naming mas malala pa ito sa impyerno. Sumigaw si Veronica, pero nilunot ng alon ang boses niya. Ito ang kapalit niya. Sosyal at pisikal na kamatayan na walang katapusan. 3 araw ang lumipas. Uminit ang araw sa VIP room ngang isang ospital sa Makati. Dahil sa pinakamagagaling na doktor at gamot. Nagaming pamilya. Nagising si Mila. Naibalik ang kulay sa mukha niya at tinanggal na ang nakakatakot na tubo. Nakabenda ang magaliri niya at mabilis na gumagaling. Pinisil ko ang maliit niyang kamay. Tumulo ang luha ko. Mama? Mahinang boses niya. Nagmulat siyang ang mata at ngumiti ng tipit. Mama, wag ka nang umiyak. Nanalo si Mila sa hide and seek. Gumuho ang puso ko. Ang anak ko. Alos mamatay na sa lamig. Inisip pa rin na laro yon. Hinalikan ko siya sa no. Anak. Nanalo ka. Tapos na ang laro. Wala na ang mga bad guys.
Pumasok si Don Miguel sa kwarto. Nakangiti sa apo niya. Anna, nakaredy na ang helikopter. Sa mansyon na natinitutuloy ang paggaling niya. Tinanggal ko ang mumurahing wedding ring sa kaliwang kamay ko at diretsong itinapon sa basurahan. Pagkabasak na singsing. Tapos na ang buhay ngang. Isang duwak na si Ana Velasco. Inabutan ako ni bastangang itim na ko. 2 oras ang nakalipas. Sa private terminal, nakahanda ang isang Boeing 747. Nakahilera ang mga guwardiya ng pamilya Valderrama. Hawak ko ang kamay ni Mila na nakasuot ng damit na pangprinsesa. Tiningnan ko ang buong Maynila sa huling pagkakataon. Mama, lalaro na tayo sa malaking bahay, tanong ni Mila. Oh, anak. Ngumiti ako. Ang mga taong nanakit sa akin ay nabulo na sa impyerno. Babalik na ako sa trono ko para kontrolin ang buong mundo. Kung puno nga halimaw ang mundong ito. Una pues, ako ang magiging hari nila. Nagsisimula pa lamang ang laro.